Ito, di mo kasi ba sa mga Proverbs ang nagkalitaan? At ngayong gabi, ang ating mensahe ay isang mensahe po na ipinahiwatig ng isa nating mahal na kapatid sa Rumban. Kaya ito po yung aming ibinigay po sa kanila po kaninang umaga. Tinakala ko rin na kailangan din natin po ito. At humingi siya ng counsel at pag-upot po dito po sa mensahe nito. Okay, kaya papahagi ko rin po sa inyo. Sapagkat kailangan natin po ito. Okay. Proverbs chapter 16. Tumikaan chapter 16. Proverbs 16. Nandiyan po kayo? At kung kayo pinari na ay ating sabay-sabay sa verse number 24. Ha? At yung iba po, of course, yung iba po ay hindi niyo po makikita yung ibang mga talata natin sa Tagalog sa screen. Ha? At para sa Brother Justin na nakinig niya para kita po ng mga malilinaw ang mata sa ito. Alright, nandiyan po kayo? Tayo po lahat. Ready? Basa. Pleasant words are as an honeycomb, sweet to the soul, and what? Health to the bones. Okay? The pleasant words ay parang pulot-pukyutan. Yung pleasant word ay sweet. Amen? Pangalawa is what? Health. Matamis. At pangalawa, nakagagaling. Ibig sabihin, kagalingan ng mga buto. Ang alin? Ang alin? Yung pleasant words. Alright? Okay. Now, siguro ay isang kayo naman kayo na kung aking sabihin that one of the biggest contributors, no? Pinagmumulan ng family problems madalas ay sanhi ng mga pananalitang lumalabas sa ating mga bibig. Amen? Pag nagagalit, minsan din pag natutuwa, nawawalan ng kontrol. Minsan nagkakaroon tayo ng katwiran na ano ba, kung ano ba yung gusto kong sabihin, bahay ko naman ito. Pero nakakalimutan natin that just because ito'y pamilya mo, ay malaya ka nang sabihin kung ano man ang gusto mong sabihin. Na hindi mo na pinanggagaling sa'yo. Basta makabato ka na lang. But let me remind you, pleasant words are as an honeycomb. Sweet to what? The soul. Sa iyong pagkatao. Amen? And second is what? Health. You follow me? Nakagagaling. Tama ba? Nakagagaling. Health to the bones. Nakagagaling. Nakaka-identify. Nakakapagbigay ng comfort. You follow me, yourself? Health. Nakakapagbigay ng encouragement to go on. Ang pleasant words. Amen, Bishop? Amen? Now, pleasant means lovely. Pleasant means what? Lovely. Ano pa? Pleasing. Pleasing. Ano yung pangatong kahulugan ng pleasant? Lakas? Enjoyable. Nakakatuwa. Amen? Yung pleasant word, naningiti ka. Amen? Ano yung pang-apat na kahulugan ng pleasant word? Nice. Tagalog yun na kaaya-aya. Amen? Amen? Very nice. Kaaya-aya. Ano pa isa? Kahali-halina. Amen, isa? Amen? Yung pleasant words.
Okay? Kaya as a Christian, be sure na yung mga salitang lumalabas sa ating bibig ay what? Takas? Pleasant. Amen? Amen? At itatanim namin sa ating mga isipan, okay ha? Lalo higit doon sa ating mismong sariling mga tahanan. Di ba alam eh? Huwag mangyari na magaling kang magsalita, magaling kang magpayo, kaaya-aya kung magsalita ka sa ibang tao, pero basta-basta lang sa loob ng sarili mong tahanan. Huwag mangyari yun. Sapagkat ang tunay na sukatan ng isang mahusay, mabuti, magaling na Kristiyano ay hindi kung ano ka sa labas ng bar, kundi kung ano ka doon mismo sa iyong sariling tahanan. Amen? Sino nagsabi na? Si David. Anong sabi ni David? I will walk within my house with a perfect heart. Amen? Pinagsikapan niyang higit siyang mas magaling doon sa kanyang sarili bahay. Amen? Huwag mo naman sapagat na doon sa iyong sa loob ng tahanan ang mga tao na totoo sa iyo. Hindi ba? Amen? Pag hindi ka na makalakad, hindi mo na magawang hugasan yung anong tamang salita? Behind. Behind. Asbo. Behind. Hindi ba? Pag hindi ka na makalakad, hindi ka na makasuko, hindi ka asikasuhin ng mga kapitbahay mo. Ang mag-aasikaso sa iyo ay sino? Yung sariling pamilya. Amen? Kaya kung ikaw magaling kang makisama sa labas ng bahay, ay higit mong pakisamahan ng maayos yung sarili mong tahanan. Sure, na yung labat salitang lumalabas sa ating mga visual, blessed. Lord, help me, my dear Lord, sa patuloy kong paghatid ng iyong mga salita. Panginoon, ako po'y patuloy mo, pangunahan mo, nagpipon salita ako sa aking bibig, na may deliver ko ito ayon sa iyong kagustuhan. Makagawa ka, makakilos ka sa puso ng iyong mga anak, na nagtitigit sa bawat pamilya. Hinihiling mo ito, in the name of my Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Now, tonight, hindi ko makita nyo na ang Diyos ay talagang interesado. Interesado. Maaaring inaakala mo hindi, but ang Diyos ay interesado sa mga sinasabi natin, sa mga lumalabas sa ating bibig. Kasi interesado siya kung paano ka makipag-usap sa mga tao sa labas ng iyong bahay, pero higit siyang interesado kung paano ka makipag-usap at pakitunguhan yung sarili mong tahanan. Now, ginamit dito yung salitang pleasant words. Okay? Be sure na pleasant words ang lumalabas sa bibig. Sweet and healthy. Now, in chapter 15, and verse number 1, ginamit naman dito yung salitang soft. Ang malumanay. Si Tagalog ay malubay. Okay? Pero sa King James Bible, a soft answer turneth away wrath. Amen? Ibig ng Lord, kung magsasalita ka sa iyong bahay, is what? Soft. Amen? Hindi magaspang. Hallelujah! Hindi magaspang. Ano yung magaspang na salita? Laging pabulyaw, laging pagalit. Pag tama ginawa mo, bubulyaw ka. Pag mali, may bulyaw na, may batok pa. Amen? Of course, wala naman siguro sa atin. Kung ano naman talaga. Amen? A soft answer turneth away wrath. But anong sumunod? Ito sa praise. But grievous words is what? Spirit strike. Di ba?
Na-traffic ako. At yung pagkain binili ko sa tagal ng traffic, napanis. Anong sabi na po? Ganun ba? Sige, pumasok ka na sa iyong city. Kasi yung grievous words, kung sasagutin mo rin ng mataas, it's ano sabi mo, humihira ito ng galit. So it's sure na kahit hindi mo gusto yung nangyari, hindi ka gagamit ng what? Grievous words. At kung mabigat man yung salita ng isang tao, anong turo ng Bible sa atin? Anong pagsagot natin dapat? So, because so answer, turneth away wrath. In chapter 25 and number 15, tingnan niyo rin po ang sabi. Pakita mo talaga, alam niyo siya talagang interesado siya, no? Sa salita na labas sa atin hindi. Okay? At tinuturuan nila na magsalita tayo ng tama, mahusay. Alright? Sa pagkahangat ng Diyos talaga, yung mapayapa, matiwasay na pamilya ng mananampalataya. Okay? Masaya magsasama. Hindi lagi nag-aaway. Hindi lagi nag-aargumento. Hindi lagi nagtatalo. In chapter 25 and verse 15, abanting kita konti. 25 and verse 15. Ready? By long forbearing is a prince persuaded, and a soft what? Soft tongue is what? Ito mo, bumabalik ng buto. Nakita niyo? Ano pinapakita? Higit na powerful ang what? Malumanay. Ano ba? Amen? Yung grievous, humihil ng pag-aaway. Yung malumanay is what? Palalas. Ano nagagawa ng malumanay sa salita? Kaya ba bumabasag ng buko? Amen siya? Malumanay. Hindi pa ganun. Amen? Higit ka maiintindihan pag mapapaliwanag ka ng malumanay. Okay? Kaya nga, kung nag-Christian, yes, if you are going to keep, kung hindi mo talaga na sweet, enjoyable relationship with those you love, no? Mahalaga na ating pong bantayan yung mga salita na lumalabas sa ating bibig. Amen. Are you serious siya? Amen? Alright, mahalaga na sa ating mga salita, ito ay pleasant. Ano pa isa? Soft. And then what? Gracious. Gracious. Okay? Itong gantong pagsalita, ito may provider in keeping a delightful relationship and home. Now, ngayon, dahil dito, ano ang dapat? Ano ang dapat at ano ang hindi nararapat? Number one, okay, rough words, degrading words towards our family shows disregard towards them. Alright? Tatandaan natin yung magaspang na panalita. Okay? Ano ba yung pangalawa? Ano sa Tagalog degrading? Pag-aalipusta. Iba namin? Paghamak. Alright? Minsan nangyayari ito. Kasariling kapamilya, hinahamak, inaalipusta. Ano ba? Kaya ito yung naghintay makukalina. Okay? Alright? Yung magaspang ng pagsalita, paghamak ng panalita, ito po'y nagpapakita lamang na winawalang halaga mo yung kasambahay mo. Hindi lang nangyari. Okay, masakit. Siguro sa tama lang, okay lang na makaranas ka na alipustain ka, hamakin ka nang hindi mo kaano-ano. Pero alipustain ka, hamakin ka ng kasal ng kapamilya mo, napakasakit nun. Iba namin. Isipin kung yung sarili kong gano'n hindi hinahambag ako at walang tiwala sa akin, sino magtitiwala sa akin? Amen? Kung yung sarili kong nanay
ay hindi ako pininiwanan, sino ba niniwala sa akin? Kung sa'yo, na Christian kayo, ay nakakahiya yun. Ano yun eh? Kaya nga sa Christian, bantayin natin yung mga salita na lumalabas at lalabas sa ating bibig. Ano yun eh? Amen? Ano sabi ko Santiago? Yung ang dila, yung ating dila, ang pinakamaliit na sangka, pero nagpapaalam ng impyerno. Ano ba na? Ang tao kayang paamuin ng lahat. Napapaamo ang isda, napapaamo ang ahas, napapaamo ang alipante, pero hindi kayang paamuin ang dila. Amen? Kanina lamang nagpupuri sa Diyos, maya-maya hinahamok yung kanyang kapwa. Huwag mangyari sa ating Kristiyan. Pero tingin, ha? Sabihin natin, sarili mong anak o kaya yung asawa. Amen? Huwag gumamit ng magaspang na balita. Huwag manghahamap o mga alipustak ng iyong kapwa. Amen? Amen? Itipaghamap. Hindi mo pakita naman na binabaliwala mo siya at hindi mo siya pinapahalagahan. Okay? In chapter 25 and verse number 11. 25 and verse number 11. Nakita niyo po? Okay. Nakita niyo po sa King James. A word. Dapat bakit ang a word? Fitly spoken. Kasi niyo ha? Okay. Kanina, nakita niyo sa itang pleasant words. Soft gracious. Ito naman is what? Word, fitly spoken. Ha? Okay? Ito yung salita na umukol sa tamang pagkakataon, proper situation. Nagpakita na, okay, kung gamuhan ng kapuri-puri ang anak mo, asawa, purihin mo. Nakikinig sa akin? Kung nasarapan ka ng luto, ang sabihin mo, ang sarap. Ilagay sa rin, tayo kumain sa labas. Okay, ay mag-jollibee na lang. Tama na ba? Amen? Minsan tulog tayo eh. Palapuri ka. Diba? Palapuri ka sa iba, pero hindi mo magampurihin. Yung magandang accomplishment ng yung anak. Nakita mo magaling maglaba. Ang galing mo maglaba, anak. Mula yun, ikaw natin. Wala ito lang, diba? Walang magaling eh. Amen? Ang words fitly spoken is like what? Like it's like what? Apples of gold. Amen? Na lagi mong mamasdan. Okay? In pictures of what? Silver. Amen? Amen? Isa nangyayari sa atin, puro laging pagdalit. Puro laging magkasipang. Pero walang compliments. Walang papuring marinig sa ating bibig. Amen? Pag tamang ginawa, purihin. Pag mali, i-correct. Ipalamin? Amen? Pero hindi kailangan laging pagalit. Hindi kailangan laging magaspang. Hindi kailangan laging masakit sa kalooban ng tao. Amen, Krishna? Are you with me? Pleasant words are as a honeycomb. In chapter 15 and verse 23, 15:23, tinahin po. Tinahin po, ang tao ay may kagalakan sa sagot ng kanyang bibig. At ang salita na naukol sa panahon ay napakabuti. Amen, isa nakatinig po yan? Amen? A word spoken in due season. How good is it? Amen? Kaya nga sabi ko na, huwag na huwag mong isipin na that
that we can say what we want to say. Sapagkat ito'y pamilya mo naman. Huwag tayong ugali na basta nagata na hindi siya dapat masumagot o hindi siya dapat mag-reason out, maglaman. Of course, may pagkakataon na pwede ka naman magpaliwanag. Nakikinig ka sa akin? Nakikinig ba kayo? Tama ba ako? Pwede ka magpaliwanag. Okay? Pero huwag pa doon, huwag pa meron. A pleasant word is what sweet and health to the bones. Amen kasi? In chapter 16, 23 to 24, yung ating pinasabihin na, the heart of the wise teacheth his mouth. Tingnan po, pagkalakas, ang puso naman pantas sa wise ay what? Nagtuturo sa kanyang nakasimot, sa kanyang bibig. Nakita mo yan? Ang taong matalino, yung pantas, tinuturuan niya yung kanyang bibig kung ano ang tamang sasabihin. Naliwanag ba? At nagdaragdag naman katututuhan sa kanyang mga labi. Nakita mo na pag ginamit mo itong salitang ito, nagagalit siya. Ay, di mo po naggamit. Hindi ka ba natututo? Bakit di siya naggamit? Amen? Bisan alam mo na, kinata mo yung bang kasama ko sa bahay. Okay? Na pag ganun ang sinabi mo, ang sinabi nagkakagulo ka, ay di, saan natututo ka? Nakita yung talaga natin? Ha? Ang puso ng pantas ay nagtuturo sa kanyang bibig at nagdaragdag naman katututuhan. May natututuhan ka. May natutuhan ka ba? Kaya, ano bang dapat? At ano ang hindi na dapat? Ano yung number one? Hindi na dapat? Tatagdagan? Okay, huwag gumamit ng what? Rap words. Ano pa? Degrading words. Amen? Sa kanino mang tao, at higit sa iyong sariling mga tao sa tahanan. Sabagat itong ganitong pagsasalita ay nagpapakita lamang ng pagbabawalang halaga mo sa kanila. Ha? Okay? Secondly, ano ang dapat? Secondly, be graceful. Be graceful in disagreement. Pakilakas kayo pangalawa? Ha? Ano ba yung graceful? Kain. Kailan ka dapat maging kain o graceful? Kailan? Kailan? Pakilakas? Alright. Ay, disagreement. Disagreement pa niyo. Alam niyo naman, na hindi sa lahat ng pagkakataon magkakasundo-sundo kayo. Hindi sa lahat ng pagkakataon, yung gusto mo, gusto rin niya. Tama ba? Talagang dumarating tayo na kahit kayo isang mag-anak, kahit na talaga sabihin, mahal niyo ang isang sabihin, may pagkakataon talaga na meron kayong hindi na pagkakasunduan. Pero kung dumating ang time na hindi kayo magkasundo at hindi nila gusto yung gusto mo, paano ka magsalita? Amen. Anong salita ang ginagamit mo kapag hindi kayo magkasundo? Di ba yung gusto niya sa gusto mo? Anong ginagamit mo? Alam mo? Let me remind you, hindi sapagat hindi kayo magkasundo, magmumura ka. Okay? Stop. May Kristiyano nagmumura. Bakit hindi naman talaga dapat? Amen? Sapagat hindi kayo nagkasundo, iba yung opinion niya sa opinion mo. Manunumbat ka na? Nakikinig mo ba sa akin? Okay. Ngayon, anong biblical vision pakalakas? Number 2, be what? Be graceful. Kung meron bang kayong what? Lakas? Disagreement. Be kind. Tama ba ako? Tama. Sabihin ang Bible meron bang hindi pagkakasundo? Okay, kung dapat na sa bibig natin, pleasant words. Ano pa yung isa? Soft. Ano pa? Gracious. May biyaya.
O kayo pa mag-asawa, lagi pa kayo magkasundo. Minsan nga, kaya ba kayo gustong ulan? Amen? Gusto ko sa maklo. Jollibee na lang tayo, maklo. Jollibee. Kabalin na lang. Ngayon kasi, magpapicture tayo ng kwarto naman. Sipag, pink. Wow, pangit ang pink. Tanda kayo? Pink. Pink green. Pink. Pink green. O sige, hati. Kalahati, pink. Kalahati. Pink green. Pwede naman eh. Amen isa. Amen? Be graceful in what? Be graceful in what? Disagreement. Okay? Magkimisan, pag ayaw, hindi, magkimisan kapag nagtatalo na kayo, wala na. Minsan, kung ano na lang ang masabi. Tama? Amen? Nang masasakit. Amen? Na hindi mo naman mabawi. Bakit hindi ka kalimutan? May ganun sabi ng salitang masakit na kahit matagal na, mahirap maalis sa isip ng tao. Be graceful in disagreement, Christian. Okay? Okay, naikwento ko minsan sila sa inyo. Meron akong kilala na siya lang nagkwento naman. Yung taong ito ay 84 years old na siya. 84 years old na siya. At yung kanyang pamangkin, ngayon may apo na. Pero yung kanyang matagal silang hindi nakita. 22 years silang hindi nakita. Nang siya tumating dito, ang ng kanyang pamangkin, but never siyang pinupuntahan kahit alam siya na niya. Malayo sa kanya. Sabi ko, bakit? Okay yan. Alam mo kasi, Pastor, nung bata pa yan, sa amin niya nakatira, talagang pinagagalitan ko yan. Talagang masasakit ang sinasabi ko sa akin. Kaya ngayon, siguro akala niya ganun pa rin ako. Kaya hanggang ngayon malayo sa akin. Nakikinig ka sa akin? Nakatingin kasi sa kanya ng what? Magagaspang na pangalit at paghahanga. Kita mo? Matagal ng panahon pero hindi pa rin maalis ang isip niya. Kaya ka sa Christian, huwag natin kalimutan, no? Be a good testimony maging sa mga pananalitan lalabas sa ating bibig. Amen? Pinuro tayo, Lord, na yung ating mga bibig, salita yung gracious, may alat, may biyaya, nakapagpapatibay, nakakapag-encourage sa mga tao. Amen? Amen? At kung meron bang disagreement, be what? Be graceful. Be graceful. Okay? In Proverbs chapter 12, verse 18, ganyan po. Pamikaan chapter 12 and verse number 18. And the Bible says, and that there is that speaketh like what? Piercing of a sword. Nakabili po? Ito'y klase ng pangangalita na napakatalim, matalas. Ito yun? Nakasusugat. Ito alam niyo siya? Amen? Sabi ng English, there is that speaketh like what? Piercing of a sword. But the tongue of the wise is what? Ito mo. Amen? Yung wise. Di ba? Yung kanyang pagkasalita ay what? Sweet and health to the bones. Di ba? Amen? Yung mangmang naman is what? Nakakasakit, nakakasugat. Tama? Amen? Salitang parang double blade na nakakasugat. You see this, ha? So doon paano ka magsalita? Ha? Paano ka magbitiw ng salita sa iyong kapwa? Oh, of course, hindi sa lahat. Sa iyong sariling tanong, ano mo salita? Pag nagagalit ka, anong lumalabas sa bibig? Pag meron kayo hindi na pagkasunduan, ayaw nila ng gusto mo, nagagalit ka, paano ka magsalita? May
Amen? Ano yung isa? In chapter 18, verse 21. 18:21. Tayo lahat? 18:21. Nandiyan na kayo? Ready? 18:20. Ready? Basa. Death and life are in what? In the power of what? The tongue. Nakita mo? And they that love it shall eat the fruit thereof. Nakita mo? Kaya hindi basta-basta. Kapag yung sabihin natin pag anak mo, hahamapin mo, hindi basta-basta. Tanda mo, there is power, okay, mayroong power sa ating vida. Amen? Maniwala ba? Baka sa araw mo lang yan, yung salitang sinabi mo, kakainin mo rin. Amen? Mabuti na mabuti kung hinamak mo yung tao ay naging challenge sa kanya para mag-sumikap siya. Mabuti kung magkaganon. Di ba alam niyo siya? Amen? Paano ko yung paghamon mo talagang nakasakit sa kanya? At nagbunga pa ng kanyang kasawian sa buhay. Ano yung sabi mo siya? Kaya ka mararating hanggang pangkalang-kalang. Naging presidente. Ano yun? Nabuti ka na. Chapter 15, verse 1 and 2. Tayo lahat. A soft answer turneth away wrath, but grievous words stir up anger. Verse number 2, kaya the tongue of the wise useth what? Knowledge aright, but the mouth of fools is what? Poureth out foolishness. Dito mo makikita yung wise at yung fool. Yung wise na tao, okay, gumagamit siya ng tamang pagkasabi. Ginagamit niya yung knowledge niya para makapagsalita siya, makapag-deliver siya ng tama. Dapat yung mamang, di ba? Yung mamang isot, nagbubugso. Parang bumubuhos ng alin. Ng alin? Kamang-mangan. Kaya, Christian, tunay. Ngayon gabi, paano ka magsalita? Yung mga salita bang lumalabas sa bibig, nakapagpapatibay. Ito ba'y pagalingan? Ito ba'y sweet? Like honeycomb? Sweet to the soul and health to the bones? Kailangan be complementary. Be complementary. Ito yung isang bagay, ito yung pangatong bagay na ipinakita, no? Okay, sa ating pagsasalita. Okay? Upang iti maging pleasant sa nakakarni, ano yung pagkataas? Be what? Be complementary. Be complementary. Okay? Now, tingin po. Okay, itong Song of Solomon. Okay, Song of Solomon. Chapter 4 and verse 23. Song of Solomon, chapter 4 and verse number 23. Nakita niyo po? Alright. Proverbs and then Ecclesiastes and then Song of Solomon, chapter 4 and verse 23. Psalm Solomon 40. Alright, nandiyan na? Ready? Okay, Psalm Solomon 40. Okay, ready? Basa. Yes, thy speech is comely. Okay, thy temples are like a piece of pomegranate within thy lap. Ito po'y usapan ng mag-asawa. Ang sabi ng babae doon sa kanyang partner, thy speech is what? Bakit
Now, calmly, okay, ano sabi ng calmly? Okay, the word calmly means proper, and then graceful. Okay? It also means, yes, okay, Tagalog yung kahali-hali na kaaya-aya. Okay? Alright. And calmly also means what? Nagpapakita po ito ng compliment. Nagbibigay ng papuri. Amen guys? Amen? Ano pinapakita? Okay? Alright. Yung blessed word, kisa, ito po'y nagbibigay ng compliment. Nagbibigay ito ng papuri sa dapat na papurihan. Nagbibigay ito ng approval. Ano guys? Kaya nasabi ko na, hindi sapagkat lagi na kayo magkakasama, no? Ay hindi ka na magbibigay ng compliment kapag tama naman ang ginawa nila or nagustuhan mo yung kanyang trabaho. Amen siya? Amen siya? Again, kailan mo pinuri yung masarap na luto ng asawa mo? Kailan nakarinig sa'yo yung anak mo na ang sipag mo anak? Ang bilis mong nakapagbilis ng bahay. Kailan? Amen siya? Ano yung siya din? Be complimentary. Amen? Ang ganda mo ngayon. Bakit? Kahapon. Tamang-tama na yan. Huwag ka na masyadong magpapayat. Mas gusto ko yung mataba. Yun lang yan. Kung tamang-tama, ganda mo, pagkaw. Biwa pa ka na kami. Be complimentary. Nabasa ko ito. Ito yung mensahe ito. Ang title ay, Someone is Listening. Take note that someone is takas. Someone is listening. Remember in the book of Acts, si Pablo at si Silas, mga dakilang lingkod ng Diyos ay dinakip, kinaladkad, hinubaran, ikinulong dahil sa pangaral ng salita ng Panginoon Kristo. Kaya, kinadinahan itong dalawang lingkod ng Diyos na ito. Okay? Kinadinahan sila. No? At sila yung dinala doon sa pinakamadilim na bahagi ng kulungan. Now, take a vision, no? Prison is not the place na para magpuri ka sa nangyari sa'yo. But again, in chapter 16 to 25 ng Book of Acts, bagamat sila po'y masakit ang mga katawan, wala kang damit, duguan, nakakadena at nakabilanggo. In chapter 16 verse number 25, read the Bible please. The Bible says, and at midnight, Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and what? And the prisoners, what? Heard them. See that? Pinuhit ng prison, and the prisoners, again ba? Yes. Tatandaan niyo lagi, someone is what? Someone is listening. Someone is listening. Alright? Now, itong dalawang ito pa rin, they were singing and praising God, okay? Hindi para mapakinggan ng mga bilanggo. Nakikinig kayo? Hindi sila umawit para sa mga bilanggo. Tama ba po? Umawit sila upang papurihan yung Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Amen? Mabigat yun. Tama ba? Talagang by faith. Okay? Again, they pray and sing praise because of the great God na kanilang pinaglilingkuran.
And again, the Bible says, and the prisoners heard them. Hindi ba? Na anong sumunod? Pagkatapos sila gumamit ng sunod, lumindol ng napakalakas. Nalang niyo ba yan? Nabuksan ang mga bilangguan. Nakalat ang mga kadena. At yung bantay bilangguan, sa kanyang pag-aakala na tumakas lahat ang bilanggo, anong kanyang gagawin dapat? Pagkalakas, magpapakamatay. Anong sabi ni Pablo? Huwag mong saktan ang sarili mo. Naririto kami. Anong sagot ng Philippine jailers? Sir, what must I do to be saved? Now listen, Christian. Listen. Kung yung Philippine jailers at mga bilanggo, kung ang dinig kay Pablo is puro complain, puro cursing, puro hatred, complaining, sa minadalas nila. Nakikinig ba kayo sa akin? Ulit ka, kung kaya yung dalawang ito, nung nakabilanggo ay walang ginawa kundi umiyak, magreklamo, di ba? At manumbat, at malisip sa langgad nangyayari sa palagay nyo kaya yung bantay bilanggo, hihingi ng paraan, paano masay? Nakikinig ka sa akin? Amen? Napakaliwanag. Noon lamang sila nakakita at nakapakinig ng mga tao na bagaman nasaktan, nakabilanggo, hupat ay nagpepre at umawit ng papuri sa Diyos. Huwag nyo kakalimutan, someone's what? Someone is listening. Someone is listening. Napakaganda. Ano ang nadidinig sa atin ng ating mga anak? Ano ang nadidinig sa atin ng ating mga kapitbahay? Ano ang nadidinig sa atin ng ating mga kamag-anak? At ano ang nadidinig sa atin ng ating asawa? Pag meron tayong disagreement. Someone is listening, Christian. Sa trabaho, hindi. Kaya pag sa trabaho, sa opisina, sa pabrika, lagi mong tatandaan na someone is listening. Amen. Nagko-complain ka ba sa boss mo, sa trabaho mo, sa manager mo? Tingnan ang pinilit dyan. Hindi. Amen. Amen? Someone is listening. Ay, hindi kung mareklamo kang manggagawa at hindi ka talaga makakapag-witness, hindi ka talaga makakapag-inag, mo kayo. Hindi. Someone is listening, Bishop. Be sure na yung mga salitang lumalabas sa ating big ay maganda tayong testimony. Amen? Pleasant words. Tayo narito ngayon. Kailan Diyos, aming Ama, salamat po sa iyong mga